Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-28 sa buwan ng Oktubre, taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. DTI Oriental Mindoro pinarangalan ng mga consumer-friendly establishments sa Bagwis 2025. Monumento ni dating Gobernador Ignacio itinayo sa Plaza del Gobernador. At Rotarians nagkaisa para sa End Polio Campaign. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Chamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, ika-23 ng Oktubre, isinagawa sa harap ng Oriental Mindoro Heritage Museum ang makasaysayang paglalagak ng time capsule na naglalaman ng mga mahalagang simbolismo na kumakatawan sa katumbas na 75 taon ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ika-23 ng Oktubre isinagawa sa harap ng Oriental Mindoro Heritage Museum ang makasaysayang paglalagak ng time capsule na naglalaman ng mga mahalagang simbolismo na kumakatawan sa katumbas na 75 taon ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Pinangunahan ang seremonya ni Governor Yomelito Bons Dolor at Vice Governor Atty. Jojo C.A. Perez kasama ang Boy Scouts of the Philippines, Oriental Mindoro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Fiesta Mahal Tana ang ika-75 anibersaryo ng Oriental Mindoro. Matatandaan noong ika-1 ng Setyembre sa opisyal na pagbubukas ng nasabing pagdiriwang. Iniligay sa time capsule ang mga bagay na may malalim na pagpapakahulugan mula sa iba't ibang sektor sa lalawigan bilang mga sagisag ng pagkakaisa at pakikibahagi sa kasulukuyang kaunlaran ng lalawigan. Muling huhukayin ang time capsule pagdating ng ika-100 anibersaryo ng Oriental Mindoro makalipas ang 25 taon bilang paalala ng pinagmulan, tagumpay at pangarap ng mga Oriental Mindoreño para sa mga susunod na henerasyon. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Fiesta Mahal Tana ika-75 anibersaryo ng Oriental Mindoro, inilunsad ang bagong Fine Arts Room at Skeletal Remains ng Babaeng Tamaraw sa Oriental Mindoro Heritage Museum. Narito po ang detalye. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Fiesta Mahal Tana ika-75 anibersaryo ng Oriental Mindoro, inilunsad ang bagong Fine Arts Room at Skeletal Remains ng Babaeng Tamaraw sa Oriental Mindoro Heritage Museum. Pinangunahan ito ni Governor Yomelito Bons Dolor ang programa, katuwang ang Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Dr. Don Stepperson Calda bilang hakbang upang higit pang paunlarin ang turismo, kultura at sining sa lalawigan. Katuwang si Vice Gobernador Atty. Jojo Perez, isinagawa ang pagbabasbas, panalangin at ribbon cutting ceremony na pinangunahan ni Reverend Father Mark J. Bambao na isa sa mga local artist na tampok sa exhibit sa nasabing silid. Nagtatampok din ng fine arts ng mga obra ng mga lokal na alagad ng sining at labi ng Tamaraw na sumisimbolo sa pagpapahalaga sa natatanging hayop na ito na tanging sa Mindoro lamang matatagpuan. Kabila naman sa dumalo ang mga kawani ng pamalaang panlalawigan, kasama ang mga bukal mula sa Sangguniang Panlalawigan, mga local artists sa lalawigan, Department of Environment and Natural Resources, mga mag-aaral ng fine arts mula sa Divine Word College of Calapan at iba pang konsernadong ahensya. Pero pumunta rin yung
Antabayanan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy na ating mga balita bilang bahagi ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2025 na may temang Empowering through Innovation, Inspiring Consumer Excellence and Championing Responsible Business. Kinilala ng Department of Trade and Industry Oriental Mindoro ang mga compliant at consumer-friendly business establishments sa ginanap na Bagwis Award sa Audiovisual Room ng Mindoro State University, Calapan City. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2025 na may temang Empowering through Innovation, Inspiring Consumer Excellence and Championing Responsible Business, kinilala ng Department of Trade and Industry o DTI Oriental Mindoro ang mga compliant at consumer-friendly business establishments sa ginanap na Bagwis Awards 2025. Nakaraang ika-22 ng Oktubre sa Audiovisual Room ng Mindoro State University sa lungsod ng Calapan. Sa 63 Bagwis awardees na napanatili noong 2024, 20 sa kanila ang muling ginawaran para sa kanilang patuloy na pagsunod sa consumer laws. 5 ang bagong awardees at 3 naman ang nag-upgrade ang antas ng kanilang parangal. Bukod dito, binigyan pugay din ng mga establishmentong maaga nag-renew ng Service and Repair Enterprises Accreditation, nagsagawa ng maayos na sales promotion activities at aktibong nakibahagi bilang diskwento caravan partners ng DTI. Sa mensahe ni DTI Provincial Director Arnel Hutalia, sinabi niya na ang Bagwis 2025 ay naiiba sa mga nakaraang taon sapagkat ito ay may kasamang capacity building component, partikular sa Corporate Social Responsibility o CSR. Isang mahalagang rekisito sa silver and gold levels ng parangal. Ayon sa kanya, ipinapakita nito na ang DTI ay hindi lamang regulatory agency, kundi developmental partner din ng mga negosyo. Dagdag pa niya, layunin din ng ahensya na alamin ang epekto ng Bagwis program sa mga establishmento bilang batayan ng pagpapabuti ng programa sa mga susunod na taon. Ngayon ay Consumer Welfare Month, October, every year naman ginagawa natin ito. For this activity, ang ating mga participants ay yung ating mga Bagwis awardees. So ano ba yung Bagwis? It's a program na nire-recognize natin yung mga establishment dito sa Oriental Mindoro para base doon sa kanilang compliance sa iba't ibang factor, sa customer service, yung mga excellent na pagbibigay ng goods and services, and kakaiba dun sa mga usual nating ginagawa over the years ng Bagwis Awards recognition, for this day meron tayong learning activity, and particularly kanina ang topic dun sa digitalization. So yan yung pag-adapt sa mga technologies na pwedeng gamitin ng ating mga business establishment, particularly itong mga Bagwis awardees,
And itong corporate social responsibility kasi isa po sa requirement habang ikaw ay tumataas ang antas, di ba meron tayong bronze, silver, and gold. So pagdating sa ganung level, yung corporate social responsibility ay kailangan na pong nado-document. Ano? So ito po ay katulong natin ng Mindoro State University para magbigay po ng lecture. Ano ba ang CSR? Paano ba ito ginagawa? Ano ba ang benefits ng isang company o establishment kung mag-adapt siya o gumawa siya ng mga CSR activities? Ano ba ang ito? So mahalaga na kakaroon din tayo ng education, mag-educate tayo sa mga business establishment kung paano po itong corporate social responsibility ay kanilang magagawa ng maayos. Pinasalamatan naman ni Chief Trade and Industry Development Specialist Feli Joy Dingdasan ang lahat ng lumahok, parehong bagwis at non-bagwis awardees sa kanilang aktibong partisipasyon sa buong programa. Binigyan din niya na ang pagsunod sa mga patakaran na hindi lamang para sa DTI, kundi para sa kapakinabangan ng mga negosyo mismo dahil ang pagiging compliant ay nagpapalakas ng tiwala ng mga mamimili at nagpapabuti na reputasyon ng establishmento. Ang programa ay pinangunahan din ng isang ceremonial MOA signing sa pagitan ng DTI at MINSU bilang patunay na kanilang matatag na ugnayan tungo sa capability development at pagpapalakas ng MSME sa Oriental Mindoro. Samantala, ika-26 na Oktubre sa pangunguna ng Couples for Christ, ANCOP o Answering the Cry of the Poor, muling isinagawa sa lungsod ng Calapan ang ANCOP Global Walk na binigyan tema na Come With Me. Kasama ang mga miyembro ng Couples for Christ, mga kabataan at ilang pang pribadong grupo. Umikot ang mga ito sa sentrong bahagi ng lungsod. Ika-26 ng Oktubre sa pangunguna ng Couples for Christ, ANCOP o Answering the Cry of the Poor. Muling isinagawa sa lungsod ng Calapan ang ANCOP Global Walk na binigyan tema na Come With Me. Kasama ang mga miyembro ng Couples for Christ, mga kabataan at ilang pang pribadong grupo, umikot ang mga ito sa sentrong bahagi ng lungsod. Ang Global Walk na ito ay sinasabi ring Walk for a Scholar na sabayang isinasagawa sa buong bansa at sa lungsod ng Calapan. At matapos ang Global Walk, isinagawa na ang maikling programa sa City Plaza Pavilion. Layunin nito na makalikom ng suporta para sa mga scholars ng ANCOP. Kabilang na ang mga estudyante sa elementarya, high school at kolehiyo na nangangailangan ng tulong para makapag-aral. Kabilang rin ang mga seminarista kung saan ay ilan sa mga ito ay ganap nang naging pari at nagsisilbi na ngayon sa bikaryato. Sa mensahe ng mga leader ng grupo, ang pagkakaroon nila na ganitong programa sa lokal na antas ay nagsisilbing tulay para sa mga kabataan upang magkaroon ng pagkakataon sa mas maayos na edukasyon. Hinuhubog rin nito ang diwa ng bayanihan at ang pag-aalay sa mga nangangailangan hindi lamang sa material na tulong, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng malasakit at kolektibong pagkilos ng komunidad. Sobrang laking tulong po na mabigyan kami ng funds na pinaproblema ng nakaraan namin kung saan po po ng mga ibabayad at bibili ng mga projects. Ako po ay walang sawa na nagpapasalamat sa inyo. Masaya ako kasi dito ako natutulong makisama at makilahok sa mga aktibidad. Dahil din dito, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Muli, maraming salamat po sa mga bumubuo ng Global Walk at kay Madam Jen na walang sawang mong paalala ng mga dapat gawin at mga dapat isapin. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit sa inyo. Bukod dito, bahagi rin ng mensahe ang pagtutulungan, pagpapalaganap ng malasakit, pag-aambag at pagkakaisa sa pagsulong ng edukasyon at pagbabago sa kanilang buhay. Ang pamamaraan to answer the cry of the poor, one of which is yung livelihood. Alam mo, malaking tulong po yun yung mga trainings po na ginagawa sa livelihood program ng ANCOP. At ito po ay tunay na magiging bahagi upang maging magbago yung buhay ng marami pong tao. But you don't need to work physically to be part of this program. Basta importante po, ang mahalaga ay naniniwala tayo sa kalooban ng Diyos na dapat ng mga mahihirap, na mas nangangailangan ng kalinga ng mahal na Diyos ay maging bahagi tayo nito
Mapalad po tayo kung tayo po ay mayroong maayos na buhayan, tayo po ay nagkaroon ng maayos na edukasyon, nagkaroon pa tayo ng maayos na trabaho, negosyo, mapalad po tayo. Pero mas mapalad yung mga tao na nagiging bahagi ng pagbabago ng buhay ng ibang tao, higit sa lahat ng mga tao may hirap na sinasabi ko natin mas nangangailangan ng buhay ng Diyos. Pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Binuksan na sa publiko ngayong ika-23 ng Oktubre ang monumento ni dating Gobernador Arturo A. Ignacio na matatagpuan sa Plaza del Gobernador, ang liwasan ng mamamayan sa Barangay Camilmil, lungsod ng Calapan. Binuksan na sa publiko ika-23 ng Oktubre ang monumento ni dating Gobernador Arturo A. Ignacio na matatagpuan sa Plaza del Gobernador, ang liwasan ng mamamayan sa Barangay Camilmil, lungsod ng Calapan. Magkakatuwang na pinangunahan ito ni na Governor Yomelito Bons Dolor, Vice Gobernador Antonio C. A. Chocho Perez at dating Gobernador Benjamin Chipi Espiritu. Ang unveiling ng monument na sinundan ng wreath-laying ceremony bilang tanda
handa ng paggalang at pagpupugay sa yumaong lider. Ang nasabing monumento ay itinayo bilang pagkilala kay dating Gobernador Ignacio, partikular sa kanyang maayos sa pamamahala, tapat na paglilingkod at ang kanyang mahusay na liderato na ipinakita sa kanyang panunungkulan bilang gobernador simula pa noong 1928 hanggang 1947 o 4 na termino na dapat ipagbunyi at tularan ayon kay Governor Tulor. Sa pagtatayo ng monumento, hangad ng pamalaang panlalawigan na mapanatili ang alaala ng mga lider na naglingkod ng may puso at dedikasyon at higit pang paigtingin ang pagpapahalaga sa kasaysayan at pamana ng Oriental Mindoro. Hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, manapay sa bawat mamamayang Mindoreño, bawat Pilipino at bawat mamamayan ng mundong itong makakakita na ang pagtayo at pagtindig sa panahon na kinakailangan ay magiging muog at sandigan ng tunay na liderato, maaasahang paglilingkod at inspirasyong lalampas sa test of time. Ang ating pong isang bayani, isang public servant, isang abogado na naglingkod dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, naging gobernador ng buong lalawigan. Kung yung hindi pa Tito Chippy nahahati ang ating pong lalawigan, siya po ay naging gobernador ng ilang termino at nararapat lamang dahil na dito maraming salamat to sa pamilya Tito Chippy at kayo po ay naglagay o nag-donate dito ng kanyang statue at tama rin, Gov, dahil itong street na ito ay Governor A. Ignacio Street din. I'd like to thank you, Vice Governor Jojo, the members of the Sangguniang Panlalawigan, everybody involved, particularly po the Provincial Engineer's Office, Architect Fortuny Siren, lahat po ng kasama niya, and of course, Engineer Tejido. Maraming pong salamat sa inyong lahat sa pagtulong po sa paggawa nito. Lahat po ng involved, kung may nalampasan po po, pagpaumanin nyo na po, pero nagpapasalamat po sa inyo. Samantala, 25 ng Oktubre, nagsama-sama ang lahat ng Rotary Club sa lungsod ng Calapan upang isagawa ang programang End Polio Now bilang bahagi ng pandaigdigang kampanya ng Rotary International upang tuluyang mawakasan ang sakit na polio. 25 ng Oktubre, nagsama-sama ang lahat ng Rotary Club sa lungsod ng Calapan upang isagawa ang programang End Polio Now bilang bahagi ng pandaigdigang kampanya ng Rotary International upang tuluyang mawakasan ang sakit na polio. Kabilang na dito ang Rotary Club of Calapan, Rotary Club of Downtown Calapan at ang Rotary Club of West Nauhan and Calapan. Sinimulan ito sa pamamagitan ng masiglang Zumba ng ilang miyembro at ilang pang-individual sa Plaza del Gobernador na sinundan ng isang motorcade na lumibot sa mga pangunahing lansangan sa lungsod. Sinagawa natin ang simultaneous motorcade for End Polio. So, tumugma naman sa theme natin na Unite for Good. So, nagsama-sama ang lahat ng Rotary Club this day para mag-motorcade for End Polio. So, siguro ang zero polio ay pwedeng maging posible basta may pagkakaisa lahat ng Rotarians. This Unite for Good is our theme for this year. So, para sa kalahatan, ang unity, yan ang start talaga ng pag-unlad ng lahat, pag-unlad ng bansa. Siyempre, umpisahan namin sa Rotary Club. So, ang Unite for Good is hindi lang nakapaloob sa Rotary.
kundi ito ay mag-uumpisa sana sa Rotary and sana magtuloy-tuloy ito hanggang nationwide. Nagpasalamat naman sa lahat ng dumalo at tumugon sa panawagan si RCDC President Chessy Pine. Malaking bagay niya ang pagkakaisa sa ikatatagumpay ng kanilang mga advokasya. Rotary Club of Downtown Calapan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong napakalaking suporta sa atin pong ginawa na Zumba to end polio now. No? So kami po sa panig ng Rotary ay malaki po ang aming pagtanaw ng aming utang na loob sa inyo dahil naging matagumpay itong atin pong ginawang ito ngayong umaga. Salamat po sa ating instructor, si Sir, na walang pagod. Salamat po sa ating mga maten na nandito ngayon. Hindi ko na ho kayo isa-isahin dahil yung po ay kilala ko lang sa mukha. Tapos nandito po ngayon ang ating mga kasama galing po sa Rotary Club of Nauhan West and Calapan. Sa pangunguna po ng kanilang presidente, si classmate Carol. Yan, nasa unahan. Kasama rin po si Past President Arvin Tolentino at saka si Past President si Doc Charlene. Yan. So, sa inyo pong lahat, sana po ay sa mga susunod na activities ng RCDC o ng Rotary Club of Downtown Calapan at saka po yung isang club na kasama natin. Sana po ay magsama-sama tayo. Ang End Polio Now ay isa sa mga pangunahing advokasya ng Rotary International na nagsimula pa noong 1985 at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa layuning maaabot ang zero polio cases sa buong mundo. Maaari niyo po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na karap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet at 9 sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo hatid sa mga Midrenyo. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwas sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad.
Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais sumadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.